Meron bang tinatago ang gobyerno sa kung anong meron sa ilalim ng pyramid? Ang pyramid nga ba ay isang maliit lamang na parte sa mas malaki pang istruktura? May sinasabi ba ang Biblia patungkol sa mga pyramid? Kapag naririnig natin yung salitang pyramid, ang una agad na lugar na pumapasok sa ating mga isipan ay yung Egypt. Sa totoo lang naman, marami naman talagang mga pyramid na matatagpuan doon sa Egypt. At maraming mga tao ang dumadayo pa sa Egypt para puntahan yung mga naglalakihang mga pyramid. So every time na nakikita ng mga tao yung pyramid, sila ay namamangha sa kung papaano ito nagawa. Sa kabila na ito ay napakatagal na naroon. Ngayon, sa kabila na maraming mga tao ang namamangha sa mga pyramid, marami din mga tao ang nahihiwagaan sa malaking bagay na ito na nakatayo sa disyerto. May ilan po kasi napapatanong, papaano nga ba nagawa yung napakalaking pyramid na yon, nung unang panahon pa yun ginawa. So wala pa pong mga makabagong teknolohiya, pero nagawa nila ng maayos yung ganong kalaking pyramid. Ang theory tuloy ng ilan, sinasabi na maaaring merong ibang gumawa ng mga pyramid na yon dahil hindi raw kayang gawin ng mga ordinaryong tao lamang yung ganong klaseng pyramid. So hanggang ngayon, maraming mga tao pa rin ang nahihiwagaan sa mga pyramid na nakatayo doon sa Egypt. Sa sobrang tagal na nakatayo ng mga pyramid sa Egypt, na tumagal na ng halos 4,500 years, sinasabi na may mga natatagong kababalaghan doon sa loob nito o kayaman sa ilalim ng pyramid. Maraming mga naniniwala na yung mga pyramid sa Egypt, marami itong natatagong sekreto at misteryo. Kaya ang iba natatakot na pumunta doon mismo sa pyramid dahil sinasabi nila na maaaring ito ay may sa demonyo. Madalas po kasi yung pyramid, ito yung ginagamit na simbolo ng mga Illuminati. Alam naman natin, ayon sa theory, yung Illuminati, ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. So kung titingnan natin yung madalas na ginagawa nila na sign na triangle, ito po ay pyramid. Kaya sinasabi nila, maaaring yung pyramid, ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Satanas. Ngayon, kamakailan lang, may ilang mga researcher na nag-claim na yung pyramid na nakikita natin ngayon, yan ay maliit lamang daw na parte, kumpara sa mga nasa ilalim pa nito. Sinasabi na meron pang mas mga malalaking mga istruktura sa ilalim ng pyramid na hindi natin alam. Ayon sa kanilang pag-aaral, sinasabi na yung lalim mula doon sa pyramid mismo, ito ay aabot ng 2 kilometro pababa pa. Ayon sa ilang mga reports, sinasabi na may mga malalaki pang istruktura sa ilalim mismo ng pyramid. Kung nalalakihan na tayo sa mga pyramid na nakikita sa Egypt, mas malalaki pa raw yung nasa ilalim niyan. Maliit na parte pa lamang yung nakikita natin doon sa itaas. Gumamit daw ng radar yung mga eksperto at ang resulta ng kanilang experiment, may namataan na malaki pang mga istruktura sa ilalim ng pyramid. Sinasabi na meron pang mga tunnel sa ilalim ng pyramid, sinasabi rin na merong mga spiral shafts at mga pipeline sa ilalim ng pyramid. Ayon sa kanilang pag-aaral, sa ilalim ng pyramid, merong mga malalaking energy storage cubes. So dahil po sa mga bagay na yan, ang paniniwala tuloy ng ilan, ang pyramid, ito ay isang malaking parte ng power plant o mga weapon system. Nag-viral po yung mga usapin na ito sa internet at pinag-usapan ng maraming tao. So meron pong ilang mga naniniwala sa research na ito at meron din naman pong ilan na hindi pinaniniwalaan yung balita na ito patungkol sa mga pyramid. Ngayon ayon sa mga eksperto, wala pang matibay na ebidensya patungkol sa claim na ito na sinasabi na meron pang mga istruktura sa ilalim ng pyramid. Ayon po sa iba't ibang mga news outlet at sa iba't ibang mga pag-aaral, ito raw po ay fake news. So wala pong matibay na ebidensya na pinakita yung mga researcher patungkol dito. So hindi pa po ito napapatunayan. Kumalat lang po talaga sa social media yung balita na ito patungkol sa mga pyramid at yun nga po gumawa na ng iba't ibang theory yung mga tao patungkol dito. Kaya naalarma lang yung maraming tao pero wala raw pong katotohanan patungkol dito na meron pang iba't ibang mga bagay o kaya man city sa ilalim ng pyramid. Ngayon, dahil sa mga misteryong bumabalot sa mga pyramid doon sa Egypt, meron po bang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga pyramid? May ilang mga naniniwala na nabuo raw yung mga pyramid sa Egypt sa pamamagitan ng mga Israelita noong unang panahon. So, nung time na yung mga Israelita, sila po ay nabihag doon sa Egypt at sila ay nanirahan doon sa loob ng 430 years, doon daw po sila gumawa ng mga pyramid. So, pinaniniwalaan na yung mga slave na Israelita, sila raw mismo yung gumawa ng mga pyramid na yon na nakatayo ngayon sa Egypt. Pero mga kapatid, walang sinasabi yung Biblia na yung mga Israelita yung nagtayo ng mga pyramid doon sa Egypt. Sa totoo lang, hanggang sa panahon po natin ngayon, hindi pa po sigurado kung sino ba talaga yung nagtayo ng mga pyramid ayon sa history. Sinasabi lang po ng ilan na yung mga skilled na mga Egyptian mismo yung nagtayo nito at hindi mga Israelita. At may ilang mga theory na nagsasabi na maaring mga giants o kaya man mga ibang nilalang
yung naggawa ng pyramid. Kasi nga, ang paniniwala, hindi ito kayang gawin ng ordinaryong mga tao lamang, kahit na nga ng ibang mga technology. So overall, kung titignan natin, walang sinasabi yung Biblia patungkol sa mga pyramid. Ang malinaw lamang na sinasabi na binanggit ng Biblia ay yung lugar na Egypt. Ang alam natin, noon pa man, na andyan na po yung lugar na Egypt. Sa totoo lamang po, sa Old Testament, 700 times nabanggit yung Egypt. At 25 times naman po nabanggit yung Egypt sa New Testament. Panahon pa lamang ni Abraham sa Bible, nakita po natin na nagpunta na siya sa Egypt. So napakatagal na panahon na po yun. Nabanggit na yung Egypt sa panahon niya hanggang sa panahon ni Joseph the Dreamer nung siya po yung naging leader ng Egypt noon. At nung time na yung mga Israelita, naalipin po sila sa loob ng halos 430 years. So kung titignan po natin ang Egypt, maaaring ito ay hindi magandang simbolo noon. Kasi mga kapatid, kung titignan po natin yung simbolo ng Egypt sa Bible, ito ay pagkaalipin at kasamaan. Dahil alam naman po natin yung ginawa ng Egypt noon sa mga Israelita. Kaya nga nagpadala yung ating Panginoong Diyos ng 10 salot doon sa lugar na yon. Dahil nga po sa kanilang kasamaan na rin. Sa Bible, ang Egypt, ito po ay sumisimbolo sa kadaliman o kaya man sistema ng ating mundo. Kaya symbolically mga kapatid, dapat hindi ka nag-i-stay sa Egypt. Dapat umaalis ka sa Egypt. So kailangan umalis ka sa Egypt dahil tulad ng mga Israelita, hindi sila nanatili sa lugar na yon. Dahil ang Egypt, wala po dyan ang kalooban ng Diyos para sa kanila. Naandoon sa Promised Land. So bilang mga Kristiyano, ang Egypt po natin, yan yung ating dating mga buhay. Kasi dati tayo po ay naaalipin ng ating mga kasalanan. Pero ang nangyari, umalis po tayo sa Egypt o dyan sa pagkakaalipin na yan dahil sa ating Panginoong Jesucristo. Ang Egypt din po sumisimbolo ito sa mundo natin na pasama na ng pasama. So dapat hindi na po tayo bumabalik dyan sa Egypt. Dahil kung umalis na tayo dyan, napalaya na tayo dyan. Kailangan pumunta na tayo sa kung saan dadalhin tayo ng ating Diyos. Huwag na po tayong lumingon sa ating mga pinanggalingan. Mag-focus po tayo dun sa Promised Land na ibibigay sa atin ng Panginoong Diyos. So kung patuloy mong babalikan yung Egypt mo, sigurado na hindi mo mararanasan yung magandang plano ng Diyos sa buhay mo. So dapat yung Egypt, ito po ay iniiwasan na at hindi na binabalikan. Yan po ay symbolically. Yung modern Egypt po ngayon, syempre, iba na po yan sa ancient Egypt. Ngayon di pa natin alam kung ano ba bang misteryong meron sa ilalim ng pyramid doon po sa Egypt. Ngayon na gusto ko lamang po sabihin sa inyo, hindi na po mahalaga kung saan nga ba nagmula yung mga pyramid. Sino nga ba yung nagawa nito o papaano ito nagawa. Mas maganda mag-focus po tayo ngayon sa kung ano ang pinapagawa ng Diyos sa atin. Mag-focus po tayo doon sa Promised Land na gustong ibigay sa atin ng Diyos, hindi doon sa Egypt. Tandaan nyo po, maganda yung plano ng Diyos sa atin. Basta sundin lang natin yung kanyang kalooban. At wag na po tayong babalik sa ating mga dating buhay. Sa mga nababalitaan natin sa internet o sa mga napapanood natin, wag po tayo basta-basta maniniwala dyan. Ang paniwalaan natin kung ano lamang yung sinasabi ng Biblia at kung ano yung sinasabi sa atin ng Panginoong Diyos. So doon lamang po tayo magtiwala. Lalo na sa panahon natin ngayon, marami na mga fake news ang lumalabas at yung mga balita na hindi naman totoo. Ang alam natin na totoo ay walang iba kundi yung Biblia. So dapat yan po yung basahin natin palagi. Hindi po yung mga nababasa lang natin or nakikita sa internet. Magbasa po tayo ng Biblia na sa ganon, mas malaman natin yung katotohanan.